Tour guide sa La Union na may pasabog sa Twitter. Yan si RM Fletcher. Bakit nga ba niya pinasok ang mainit na mundo ng mga altar? Alamin ang kanyang kwento. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Alam ng family mo yan nung ginawa mo yan? Noong una po, hindi nila alam. Wala silang idea na ginawa ko yun. Pero nung nalaman nila yung reason bakit ko siya ginawa, na-accept nila. Andun yung kahihiyan, andun yung parang ng family namin. Pero kung titingnan mo naman sa other side niya, ginawa ko yun hindi para sa maging sikat ako or what, ganun. Ginawa ko siya dahil sa kapatid ko. Na yung kapatid ko is na hospital siya before. So yung libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si RM Bagatsing. Charot, hindi pala. Anong pangalan natin? RK daw, hindi naman daw RM. Kaya naman si RK Bagatsing. Ay, hindi. Familiar lang yung pangalan. Kapatid ni Raymond Bagatsing. No. Hindi, ang kasama talaga natin ngayon ay si RM Francisco. RS naman yon. Kaya si RS. Sa front row. Oh, buti pa si RS kinala mo. Ayaw ni Sam Versosa. Oh. Hindi, ang kasama natin ngayon ay si RM Fletcher. Yes. Ang taray ng Fletcher, ito na yung pangalan niya? Yung RM po. Yung RM. Yung Fletcher, saan galing? Yung dating ko na foreigner. Naging asawa mo, ganyan? Sa. Talaga? Yes. Kayo pa? Ay, hindi na po. Hindi na. Yeah. So, teka lang, meron ka bang alter account? Before. Ano pangalan mo nung? Surfer Boy. Surfer Boy. Yes. So, ano mga videos mo noon? Ang kasama ko sa video noon is si Tantan Birkan, si Robbie Padilla, sino pa ba? Si Daddy Masahista. Yung iba is, wala na. Tantan Beer ka na, guest namin yan. Actually, ako po yung pinagawa niya sa'yo ng video greet before. Talaga? Yeah. Hindi naman ako nagubad. Hindi naman. Video greetings. Video greeting lang. Yeah. Alam mo, baka ginawan pala ng video, nagubad pala ako. Kailan ka nag-start mag-alter? Or magkaroon ng mga videos? 2019. 2019 hanggang? 2020. Bakit ka tumigil? Ginawa ko lang naman kasi yung video na yun. Grinab ko yung opportunity na yun kasi for the financial assist. Na yung kapatid ko is na hospital siya before. So yung bayad doon sa hospital is not enough doon sa mga binigay ng mga aunties and uncle ko. So yung time na may nagbigay sa akin ng opportunity na grinab ko na siya kasi hindi naman siya agad-agad or hindi mo siya mapupulot basta-basta yung pera na ganun kalaki. So paano ka napunta doon? Paano ka napunta doon sa paggawa ng mga videos? Matagal na pala akong parang binabantayan or parang binabantayan, minamanmanan. Hindi naman, like yung parang kumbaga nakikitaan nila ako na parang kaya kong gawin itong bagay na to. So may nag-offer sa'yo. Sino? Na-alter? Hindi, sila Kuya Robby din. Tapos si Robby yung, yan, di ba? Parang Kasama gumagawa din ng mga video yeah. ni Dilbert Tanta na may mga mukha talaga. So gumagawa ng mga videos. Tapos siyang una mong ka-eksena. Opo. So chinorba kanya, ganyan. Kasama yun sa usapan. So, sa usapan. Tapos, napunta ka nga doon sa iba pa mga partners. Face reveal to lahat. Face reveal po siya. Tapos, anong turning point na sabi, ayoko na? Hindi ko naman po siya sinabi na ayoko na. Pero sinabi ko is, para saan pa na gumawa pa ako ng mga ganong video kung wala naman natin reason para... Kamusta sabi yung kapatid mo? After mabayaran yung bill sa hospital, parang that's the time na nawala siya. Hinintay niya lang talaga na ma-fully paid namin yung bill sa hospital. So pagkatapos nung nawala na yung kapatid mo, nag-stop ka na? Nag-stop. Pero yung Nung pandemic, hindi ka bumalik? Hindi. Kung may mag-offer ulit ngayon, babalik ka? Kung meron man, kung malaki yung offer, bakit hindi siya?
Pero kung ikaw mismo magpo-produce, ayaw mo. Hindi. So gusto mo kung meron lang kukuha ulit Kung sa'yo? meron man, grab ko. Pero kung ako yung Effort. effort na mag-collab, gumawa ng video. Alam ng family mo yan, nung ginawa mo yan? Noong una po, hindi nila alam. Wala silang idea na ginawa ko yun. Well, Pero nung nalaman nila yung reason bakit ko siya ginawa, na-accept nila. Andun yung kahihiyan, andun yung parang ng family namin. Pero kung titingnan mo naman sa other side niya, ginawa ko yun hindi para sa maging sikat ako or what, ganun. Ginawa ko siya dahil sa kapatid ko. Okay, wait. So ilan kayo sa loob ng bahay ni Kuya? Before 5 ata or 4. Okay. So you stay there, you live there. Okay, tapos tuwing kailan kayo nagsushoot? Ilang days? In a week, may shoot dapat lagi? Minsan kasi solo ko for the photoshoots lang. Tapos meron naman pag mayroon silang kausap na foreigner na like magbabayad sila, then ito yung gusto ko na nasa video, then ito. So sino nagde-decide? Itong partner mo ngayon, itong partner mo. O ako naman ang si Kuya, 'di ba nagiging partner din? O sino nagde-decide? Siya. Minsan sila Daddy Brian and Kuya Robby, minsan naman yung client na parang kunwari ang fantasy niya yung susunod din. Kunwari ako yung client, ang fantasy na gusto ko is nasa swimming pool. Etong guy na to at itong guy na to. Tapos gagawa. And here's the offer. So paano kayo naghahanda? Sabi mo nga, brother, ang tingin mo sa mga kasama sa bahay. Paano pag gagawin nyo na yung act? Ayun, parang Trabaho lang. talaga siya. Teka lang, okay. So, yung foreigner mong asawa, saan siya? Sa US. Sa US. Saan sa US? Nakalimutan ko. Basta nakalimutan ko na siya. Hayaan ko na lang. Teka lang, so pinakasalan ka niya. So ito same-sex marriage ito, Yes. syempre. Okay, so saan mo nakilala si Mr. Fletcher? Sa isang apps, which is dito sa Manila ko lang siya, na nearby. Then, parang sabi niya sa akin is, uuwi na daw siya sa lugar nila. Tapos sinabi ko, so paano yan kung yung mga sinasabi mo sa akin is babalikan. Tapos pinatunayan niya naman na babalikan niya ako para lang daw may assurance ako na babalikan niya. So binalikan ka niya, tapos dinala ka sa US? Hindi pa naman agad-agad kasi may process po tayo na pero nagawa niyo yung proseso, tapos dinala ka nga sa US. Okay, tapos doon kanya pinakasalan. What happened? Ba't kayo naghiwalay? After nung pagkano niya sa akin doon, parang yung ugali na mabait, parang nag-change into, Nag-ibang tao siya. Parang gano'n. Yung dati mong kilala sa kanya, nagbago siya, gano'n. As in, iba-iba talaga. Paano? Sumama ugali, gano'n? Sumama ugali, gano'n. Na parang papunta na doon sa bugbugan, pero hindi ko hinayaan na makarating doon. Tapos kaya bumalikan na lang ng Pilipinas. Bumalik na ako. Pero nag-divorce ba kayo o hindi na? Dead man na? Dead man na. Pero Fletcher pa rin ginagamit mo? Mahal mo pa. Apelyido na lang. Ang ganda kasi. Ilan taon ka na ba ngayon? 25. 25. So, kaidaran mo ba to o mas Hindi, mailan mas sa'yo? ahead po siya sa akin. Mga nasa 39, 38. Talaga. Pang ilang jowa mo na yan? Si Fletcher? Si last, pangalawa. Last mo siya? Kasi hindi na nasundan kasi yung trauma is Talaga, na-trauma ka talaga. So, hindi pa siya nasundan sa buhay mo? hindi pa. Pero Pero hindi ko naman tino-close yung heart ko. Kung meron man po kung makikilala, di kikilalanin. Pero kung wala man, enjoy life. So, medyo matagal na yan. Kailan ba yan? Pandemic o before? Before mag-pandemic. Before pa. So, matagal ka nang walang karelasyon. Opo. Pero nakailang jowa ka na? Pangalawa lang si Mr. Fletcher. Yung isa, foreigner din. Ay, hindi. Pinoy po. Pinoy naman. Sige. Etong si RM ay tour guide sa La Union. Tour guide. Saan ka nagtutour guide doon? Ini-part po ng La Union. Kung saan po yung mga tourist destination na dapat puntahan sa La Union. Doon ko dinadala yung mga taong gustong magpagala sa akin. Not necessarily foreigner. Yes. Siya pwede mga mga Pinoy din. Yes, Pinoy. Kaya ganyan ang kulay mo. Opo. Ganyan talaga, natural, umitim ka na lang dahil doon. Hindi po. Actually, yung father ko kasi is a fisherman. Then my mother is a fish vendor. Then they are both Ilocano. So parang ko yung kulay ng pagiging Ilocano. So Ilocano ka? Yes po. Dahil malapit naman ang Ilocos sa Ula Union. Malayo. Malapit na po yun. Malapit na yun. Magkakalapit na po yun. Like, Ilocos, La Union, Pangasinan, Tarlac. Then yun na.
Niisip ko, nag-LU na ba ako? Oo, parang once or twice. Nag-Ilocos na ako, yes. Bumalik ka, sir, kapag gusto mong maglaon yan. Talaga. Gagala kita dun, sir. Talaga. Saan maraming bakla doon? Doon sa San Juan, sir, mismong San Juan na yun. Oo, nakapunta na ako dyan. Maraming bakla. Marami talaga, sir. Talaga. Paglabas mo pa lang sa room mo, bakla na. So, nakailang bakla ka na dyan? Paano nakailang? May mga nakarelasyon ka ba o nakatikiman ng mga tinur mo? Siguro kapag yung inuman, ganun na lasing, ganun. So, meron kang nakikeme. Di naman sa totally cancer. Pag yung, alam mo yung mga kantsawan ng mga friends na yung kiss, parang something gano'n. Mga gano'n, ganyan. Syempre ako naman, hindi naman siguro talaga pag mga gano'n na. Talagang palakasan na lang ng loob. So, ano ba type mo sa isang karelasyon? Physical? Kailangan ba foreigner? Hindi naman po. Basta ang ano ko lang doon is yung may takot sa Diyos. Unang-una yun. Takot sa Diyos, tapos meron siyang isang salita, then faithful. Pero sa physical? Physical, hindi naman po ako natitingin sa itsura. Talaga. Wala kang Wala po. Pero ever since, alam mo na gay ka? Or nag-try ka muna mag-girlfriend? Nag-try ka muna nagkaka-crush ako sa girl, pero pagdating na sa relasyon, hindi ko na pinupush kasi lagi kong inaano na baka dumating yung time na mabuntis ko siya, ganun na, like hindi ako ready. Okay. Yung kapag walang family planning, ganun. Siyempre, sa hirap ng buhay. So okay lang na ikaw na lang mabuntis? Oo, okay na lang yung ako. Ikaw na lang ang mabuntis, hindi... okay. So, yan talaga ang work mo? O meron ka ibang trabaho? Nag-extra massage din po ako. Nagmamassage din po ako. Tapos, nagda-dance instructor. Nagsa-surf. Nagtuturo ka ng surfing? Tapos, contest din po. Contest ng? Ng mga pageants. Male pageant? Okay. Lahat yan sa La Union? Hindi, iba-iba. Recently na sinalihan ko is dito sa Manila, which is Mr. Summer Buds, kung saan nakasama ko yung nagpasok sa akin dito, si Roland. Sino si Roland? Oo! Naging jowa mo si Pinoy? Hindi po, nakasama ko siya sa contest na yun. Ano yung weird mong encounter sa booking? Halimbawa, yung may na-meet ka, pero ang weird ng situation, hindi mo makakalimutan. Mayroon akong minute nun na sa isang apps na old picture niya na pala yun. As in, old picture niya na yun. Tapos ako hintay sa taong dumating. Nasa harapan ko na pala. As in, ibang-iba talaga yung picture niya. Tumanda na gano'n? Like, hindi niya sinabi sa akin na ako yung nasa harapan mo, nakaupo. Talagang tinititigan niya ako. Ako naman, syempre, parang ilap tumingin sa kanya kasi hindi naman siya yung nasa picture. So, nung sinabi niya sa akin, yung mga inurasan ko, sabi ko, in 10 minutes, aalis na ako. Sabi niya, extend mo, sabi niya sa akin. Bakit? Sabi ko gano'n sa kanya. Kanina pa kita tinititigan. Ako naman din ako makatingin sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw ba ito sa harapan ko? Tapos yun na sinabi sa akin na yes, ako. Sabi niya, sorry kung di ko masabi. Gito niya. Tapos sige, sabi ko, CR lang ako. Din nung umalis na. Ang tao! Walk out! Hindi naman niya po sinabi na sa akin na siya yung nasa harapan ko. Like, how many hindi mo alam na siya na yung nasa harap, kaya umalis ka Opo, na. Hindi dahil sa nakita mo siya, tapos hindi mo type, tapos nag-walk out ka. Hindi naman po sa hindi type, kasi as in, iba po yung itsura niya doon sa nakikita ko sa... Foreigner yan? Hindi, Pinoy. Pinoy. Ano ibig sabihin ibang itsura, tumanda na, bata pa yung photo, o sobrang filter, sobrang edited? As in, mayroon naman silang similar sa personal, pero as in, ibang-iba talaga yung pagkakaano ng... Hindi ko alam kung may filter ba yun or nag-old yung... Eto, may kilala ako. Or naka-reminay lang talaga. Grabe naman yung reminay na ginawa niya. Hindi, eto, may kilala ako. Yes. Eto, talaga, ayaw niya ng sinungaling. Dumating, sinabi niya 6'1" siya. 6'1" siya. Tapos, may foreign blood, ganyan. Eto, talaga, nasaksihan ko talaga to. Hindi ko na sasabihin kung sino. Tapos, nag-doorbell. Nag-doorbell yung ka-meet up. Kasi nakita rin niya sa app na ganyan. In fairness, ang ganda na itsyo. Tsaka yung stats talagang perfect. Nung nag-doorbell na, di ba may butas na gano'n, titingnan mo. Titingnan niya. Walang tao. Pero may nag-doorbell. Sabi niya, sino kaya to? Di kami excited kasi sabi namin 6'1". Ganyan ang
Tapos titingnan niya doon sa bit booth. Wala, pero patuloy ang pag-doorbell. So, ang ginawa nung kakilala ko, binuksan niya, hindi siya 6'1". Imagine mo, hindi siya umabot doon sa sisilipan. Baka rin niya suot yung heels niya, sir. Actually, para naka-platform pa ng konti. Tapos syempre, alam mo naman ako, Miss Congeniality. Yes. O, pinapasok namin. O, pasok ka. Meet siya nung friend ko. Alam mo, hindi, galit yung friend ko. Kasi una sa pinakaayaw niya, sinungaling. Pinauwi niya. Sabi niya, go home. Kasi nga, sobra naman kasing sinungaling. Sa height na nga. At saka yung true, iba. Parang iba. So, ano naman ang masasabi mo sa mga ganyang, encounter? Ako kasi talaga lagi, sir, is much better na lang yung magsabi ng totoo. Masaktan na ako na magsabi ako ng totoo kaysa yung magdi-deny ako tapos malalaman nila at the end, hindi pala tugma doon sa sinasabi mo. Ako rin, hindi ko rin maintindihan kasi may possibility talaga na magalit yung ka-meet up mo. Or, di ba, sa simula pa lang, kung talaga hindi niya bet, di ba, kung ayaw niya ng ganung kaliit, hindi. I'm sure naman meron magkakagusto sa kanya kahit, kasi naman sa 6'1 na sabihin niya. Tapos, wala pa nga siyang 4. Hindi naman natin inaano yung mga maliliit, pero magsabi lang ng totoo, di ba? Kesa sa magsisinungaling. O, ayan, yung mga ganyan na meet up. O, yung di mo makakalimutan na tikiman portion. Na may encounter ka ba na parang... Hindi ko alam kung magiging happy ako dun sa... Which is happy naman yung nangyari sa amin. Pero nung malaman ko after ng... Tikiman, bigla yung sinabi sa akin na meron daw siyang partner. So dun ako though yung namin dalawa, interactions namin dalawa, happy, masaya, as in nag-enjoy kami. Tapos after na nung nagmamadali na siya, sabi niya sa akin is, sorry, nagmamadali ako kasi baka hanapin ako ng partner ko. So anong sinabi mo, anong ginawa mo nung mga panahon na yun? Habang nakatapis ka ng kumot na nandun ka sa may lampshade, tapos nagmamadali ka, ganyan, tapos nag-yoyosi kang gano'n. O, anong sinabi mo nung may partner pala siya, pinaasa ka pala niya? Hindi naman sa pinaasa, kasi minute naman niya, o binigay niya naman yung sinabi niyang dapat ibigay. Tapos doon lang ako na-hurt nung sinabi niya na sa akin na may partner, which is, yun yung ayaw na ayaw kong mangyari sa akin. Na in the future, what if yung partner ko ganun pala ginagawa? Lokohin ka. Ano naman ang mensahe mo sa mga ganyan na nakikipag-meet up pa, tapos hindi sinasabi ang totoo, tapos may big reveal pala pagkatapos magkatikiman? Ayun nga, na mas okay na lang po sana nasabihin yung may partner kayo. At least kahit pa paano, wala sa atin pareho yung konsensya. Kasi, di ba, alam ko at alam mo din, alam natin isa't isa na mali yung gagawin, pero kung gusto naman natin yung isa't isa na gawin yung bagay na yun, di ba? At least nasabi mo sa akin na mag-partner. So, mga katikiman mo, puro mga same, ibig sabihin gay din, or meron ka mga straight? May mga straight din, pero hindi siya yung totally tikiman na straight talaga na merong interact talaga. Kumbaga parang keme mo lang siya. Keme lang, gano'n. Yung kumbaga, love-laban lang. Maraming ganyan sa beach. Meron ba yung parang ganda lang ang puhunan mo? Meron naman. Paano eksena? Yung, kunwari tatanong-tanong ka, gano'n, taga-saan ka ba, gano'n, sinong kasama mo. Siyempre, pag sinabi mag-isa, pwede kang sumama sa akin or sa amin, ng mga friends ko. Siyempre, sasama naman din kasi syempre bitin siguro sa iniinom. Pero marami ka dang so basta libreng inom pero tas papatikim siya ganon. May mga ganon. Wanna pay ganyan. Wala na. Muna pandesal o hotdog? Hotdog. Dahil dyan sanay ka naman. Ang iyong pagbabalik sa paghuhubad. Charot. Sige, hubarin mo na muna yung sando mo tsaka yung shorts. Ang taray ng shorts mo, igse. Saan mo ginagamit yan? Tingnan sa camera. Saan mo ginagamit yan? Ginamit po namin ito nung harap ka doon. Contest namin ng Mr. Summer Buds. Talaga. Sige. Huwag palagpasin ang mainit na pasabog ni RM Fletcher. Exclusive yan sa uncut version ng kanyang episode. Hanapin ang link sa description box. Hello everyone! In-invite ko kayo na i-follow o i-add ako sa Facebook ko, which is RM Fletcher 2. Then sa Instagram, RM Fletcher. Tapos sa Twitter account, Surfer Boy Chris.
Maraming salamat sa iyo. Dahil dyan mag-ingat ka. Good luck. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu. Maganon! Nabulunan ka na ba? Ano ba dapat sa tao? Pinapamukha, pinapalunok, o pinapadibdib? Diretso, anong gusto mo? Diretso o baluktot?